bungad na mensahe ni Honorable Victorino M. Manalo, Pangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, may request lang ako. Can yung lahat ng tao sa likod, pwede bang please join us so we can see how many rows we occupy. Please join us, those in the back. Secret ba yan? Pinag-usapan. Move tayo. May tatlong chairs dito, Sarah. Before I start, I want to say thank you so much for each and every one of you who took the trouble to come today. No, I really appreciate that you're here to support us and to support your favorite architects. And may I also ask, these standing banners, are these the works of the architects? Yes? No. Which one is which? Are you going to explain later? You're going to point out which one. Can you tell me when you visit? No. It's okay, thank you. So, Architect Kathy Desiree S. Nadal, Head of the National Committee on Architecture and the Allied Arts. We thank our jurors. I don't know if they're here. Architect Nato Magcale is here. Attorney Apolonio Anota. Thank you, sir. Thank you that you participated in the judging of this and also that you came today. Thank you so much. I will always remember that. Architect Norman Brito. Thank you, Norman. Mr. John Paulo Castro. Dr. Ivan Henares is here. He promised to come. It's not? Okay. And Architect Nina Rian Maiquez. Okay, give her a big hand. You're here. Hindi kasama yung ibang judges. So, a pleasant afternoon to all and welcome to the historic Metropolitan Theater. Allow me to formally welcome you all to the Haligi ng Danal 2024, which is a milestone not just for the NCCA in general, but more so for the NCCA National Committee on Architecture and Allied Arts, and for all of you that worked on this together, as well as our artists and culture builders that we celebrate today. This year's theme, Diwa ng Likhang Pinoy, Yaman ng Matatag na Bayan, Dangal na Nagkakaisang Lahi. This is a testament to the talent of our very own artists in the fields of architecture, landscape architecture, interior design, and town or environmental planning. As artistry or the arts themselves, above all, connect each and every single Filipino to your shared patriotism. The Filipino spirit lives on and manifests through the work that we do. It is but fitting that we hold this awarding ceremony this September, which is also the time when we celebrate Philippine Creative Industries Month. The NCCA commits to protect and strengthen the rights and capacities of creative firms, artists, creators, workers, indigenous culture communities, content providers, and other stakeholders. Haligi ng Dangal Awards is just one of the many programs of the Commission that aims to recognize outstanding Filipinos. May I also greet our colleagues from NCCA who are here. Can you please stand up?
equivalent to the hand, no? Okay. I also like to contemplate. We started this event, this awards ceremony with music, no? And I think that's apt because someone once said, I don't know if anyone you knows who said it. Anyone of you know who said it? Somebody once said that art is music that is frozen. I said frozen music. Who said that? Paulo Alcazar. Parang hindi ata. Oh, anyway, Paulo Alcazar says that. Okay, so good. And given the music that was played today, what kind of spaces and structures would emanate from that? That makes me wonder. Given that the music is so multi-layered as opposed to formal and differentiated, but instead it's permeable and multi-layered. I wonder what kind of architecture would come from that. So it's something for you to think about for the winners, but also for all the others. And I'd like to close by congratulating you again for creating the spaces that you did, and what define what is truly Filipino through the catchwords marangal, malikhain, and mapagbago. But it also makes me meditate as I look at the theme words that you've chosen. That it's very interesting that the word marangal is there. No? That the idea that an architect has to be many things. He's a jack of all, he is a jack of all trades, but he also has to have honor. No? And I think part of that honor is the idea that you create works that are appropriate for the environment in which and context in which you create. Part of the idea of honor is that you create works for your client that the client wants, but you also lead the client with things to select structures that are, or produce structures that are appropriate for the context. And finally, well, not finally, but thirdly, I want to point out that it's also important that you are, as architects, understand the laws of our country that protect our cultural heritage, no? Because when structure is being remodeled, restored, reconstituted, sometimes, very often, an architect is involved, no? And it's important that the awareness of caring for heritage begins with the architect, no? So that sometimes it's really needed that you bring in the perspective that certain things cannot be destroyed, certain things have to be kept. But despite all of that, your primary responsibility, I think, no, if I may say, is of course to create important architecture, to let your imagination soar, come up with things that will inspire us, and come up with spaces that we will have creative lives in. Maraming pong salamat. Damugin na salamat. Thank you. Ayon sa pagtatayo nito ang 29 na puno na matatagpuan sa lupain. Napanatili ng proyekto ang natural na daloy ng hangin sa lugar sa pagkakita ng paggamit ng stilts. Nakatulong rin dito ang mga bintana mula sahig hanggang kisame ang taas na yani sa jalousies at matatagpuan sa magkabilang dulo ng pasilyo. Itinatampok ng hostel ang sentro ng istruktura na tinatawag na The Nest. Ipinangalan ito sa masaganang ugat ng mga swiftlet o balin sa sayaw sa El Nido na makikita sa mga kuwebang matatagpuan sa Palawan. Ang istruktura ay may taas na 15 metro at yari sa mga materyales na Vero Fiber sa balangkas nitong bakal na nagbigay rito ng hugis koniko. Ang Vero Fiber ay isang materyales na gawa sa high-density polyethylene. Kauna-unahang nagawa dito sa Pilipinas ang paggamit nito bilang hinabing balat ng istrukturang The Nest. Dahil sa katalian ng nasabing materyales, nasasala ang sinag ng araw sa mga higla nito habang sa harding ng kapaligid.
Sa gabi naman, nagsisilbi itong maginhawang pahingahan. Kaya naman kinawilihan ng marami na gawin itong lugar kung saan sila nagtitipon-tipon at nakikisalamuha sa iba, bagay na nagpabuti at humubog sa kultura sa hostel. Isang pagpupugay para sa arkitektong bumuo ng Spin Hostel sa El Nido, Palawan, at upang formal ang itanghalang medalya at pagkilala sa mga nagwagi, malugod ko pong inaanyanahan dito sa entablado, NCAAA UAP Representative Architect Nina Rian Michaels, NCAAA Member West Visayas Representative Architect Jennifer Gasambel, NCAAA Member Eastern Mindanao Representative Architect Glory Rose Mejia, at tagapangulo ng Pambansang Komite sa Arkitektura at Kaugnay na Sining, Dr. Kate Desiree Nadal. In behalf of Edwin Way Design Office and Architect Edwin Way, we would like to thank the awarding body MCCP and the entire team for this recognition that we have received. Sir Edwin is currently outside of the country, so we are representing him tonight together with our team, si Daryl Nadine and our office love team, si Raha and si Luby. So nandito din po sila. And po, on behalf of Sir Edwin, maraming salamat po sa pagkilala po sa Spin Hostel bilang architectural honor. Magandang gabi po ulit. Isang mainit na pagbati sa mga bumuo ng Our Lady of Lourdes Chapel Grounds sa Philwest City, Alabang, Muntinlupa City. At upang formal na itanghal ang medalya at pagkilala sa mga nagwagi, malugod kong inaanyahan sa entablado, juror natin at PALA National President, Landscape Architect Norman Brito, PALA Member and former NCAA Head Landscape Architect Zenaida Galingan, NCAA and Haligi Langan Head Landscape Architect Kate Desiree Nadal, and NCAA Member for believing in us. No? Maraming sakit ng ulo yung lahat ng projects, maraming sakit ng ulo, but in the end, we have the result that we wanted, and yes, no. And I would like to dedicate this award to my wife, no, na namayapan na 3 years ago. Yeah, this is for you, Gibbs. Ninais ng mga nagtayo ng proyekto Aguas Bamboo Cafe na isulong ang kawayan bilang alternatibo sa nakasanayang materyales sa pagbuo ng isang gusali. Ang arkitekto nito ay sumailalim sa pagsasanay sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga istruktura gamit ang kawayan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kahanapang teknikal na kinakailangan sa mahusay na paggamit nito. Nagtulong-tulong ang interior designer at arkitekto upang bumuo ng isang espasyo na mag-uugnay sa mga bisita sa kalikasan sa pamamagitan ng bukas na estilo ng pagdidisenyo at mga napiling natural na materyales. Makikita sa proyekto ang maraming bagay na maaaring gawin at paggamitan ng kawayan tulad ng mga poste, biga, materyales sa sahig at maging sa kisame. Makikita din ito sa mga kasangkapan at mga ilawan, pula at dilaw ang mga kulay na napiling gamitin sa mga kagamitan at dekorasyon sa loob upang lumitaw ang kaibahan nito sa mga kulay sa paligid. Dahil sa pagiging matibay ng kawayan, ginamit ito sa halos kabuuan ng cafe mula sa mga komedor, kusina hanggang sa mga pantakong kulay upang masiguro ang pangmatagalang gamit ito na may kakaunting pangangailangan sa pagpapanatili. Pangunahing binigyang konsiderasyon ng disenyo ang maayos ng paggamit ng espasyo, natural na ventilasyon at pagkonsumo ng enerhiya na nag-aambag sa kabuuang sustainability ng proyekto. Ang mga nagamit na kawayan ay inangkat mismo sa lugar upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga nakatira dito. Nakipagtulungan rin ang mga taga-disenyo sa mga lokal na mamamayan sa mano-manong pagtatayo ng cafe, bagay na mas nakapagbigay kahulugan sa pagbuo nito. Muli ang aming pagbati para sa mga bumuo ng Aguas Bamboo Cafe sa Carmen, Cebu. At for believing in us, no. Maraming sakit ng ulo yung lahat
lahat ng projects, maraming sakit ng ulo pa. In the end, we have the result that we wanted. And yes, no. And I would like to dedicate this award to my wife, no, na namayapan na 3 years ago. Yeah, this is for you, Gibbs. Ninais ng mga nagtayo ng proyektong Aguas Bamboo Cafe na isulong ang kawayan bilang alternatibo sa nakasanayang materyales sa pagbuo ng isang gusali. Ang arkitekto nito ay sumailalim sa pagsasanay sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga istruktura gamit ang kawayan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kahanapang teknikal na kinakailangan sa mahusay na paggamit nito. Nagtulong-tulong ang interior designer at arkitekto upang bumuo ng isang espasyo na mag-uugnay sa mga bisita sa kalikasan sa pamamagitan ng bukas na estilo ng pagkadisenyo at mga napiling natural na materyales. Makikita sa proyekto ang maraming bagay na maaaring gawin at paggamitan ng kawayan tulad ng mga poste, biga, materyales sa sahig at maging sa krisamen. Makikita din ito sa mga kasangkapan at mga ilawan, pula at dilaw ang mga kulay na napiling gamitin sa mga kagamitan at dekorasyon sa loob upang lumitaw ang kaibahan nito sa mga kulay sa paligid. Dahil sa pagiging matibay ng kawayan, ginamit ito sa halos kabuuan ng cafe mula sa mga kusina hanggang sa mga pantakong kulay upang masiguro ang pangmatagalang gamit nito na may kakaunting pangangailangan sa pagpapanatili. Pangunahing binigyang konsiderasyon ng disenyo ang maayos ng paggamit ng espasyo, natural na ventilasyon at pagkonsumo ng enerhiya na nag-aambag sa kabuuang sustainability ng proyekto. Ang mga nagamit na kawayan ay inangkat mismo sa lugar upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga nakatira dito. Nakipagtulungan rin ang mga taga-disenyo sa mga lokal na mamamayan sa mano-manong pagtatayo ng cafe, bagay na mas nakapagbigay kahulugan sa pagbuo nito. Muli ang aming pagbati para sa mga bumuo ng Aguas Bamboo Cafe sa Carmen, Cebu. Aguas Cafe, and sa ngalan ng Aguas Cafe and Anhibe team na nag-contract ng aming Bamboo Cafe, and sa ngalan din ng Omor team na nag-preserve hanggang ngayon. Taos-pusong pasasalamat po sa karangalan ito na binibigay nyo sa amin. And also, ito po ay nagpapakita po ng recognition ng mga efforts po ng mga tao sa probinsya at sa barangay na ito na nagko-contribute po ng paggawa ng bamboo. From the time na hina-harvest siya, tapos mabigat na binubuhat at ginagawa sa cafe nito. So, in behalf ng aming team, maraming salamat po. Ninais ng mga nagtayo ng proyektong Aguas Bamboo Cafe na isulong ang kawayan bilang alternatibo sa nakasanayang materyales sa pagbuo ng isang gusali. Ang arkitekto nito ay sumailalim sa pagsasanay sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga istruktura gamit ang kawayan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kahanapang teknikal na kinakailangan sa mahusay na paggamit nito. Nagtulong-tulong ang interior designer at arkitekto upang bumuo ng isang espasyo na mag-uugnay sa mga bisita sa kalikasan sa pamamagitan ng bukas na estilo ng pagdidisenyo at mga napiling natural na materyales. Makikita sa proyekto ang maraming bagay na maaaring gawin at paggamitan ng kawayan tulad ng mga poste, biga, materyales sa sahig at maging sa krisamen. Makikita din ito sa mga kasangkapan at mga ilawan, pula at dilaw ang mga kulay na napiling gamitin sa mga kagamitan at dekorasyon sa loob upang lumitaw ang kaibahan nito sa mga kulay sa paligid. Dahil sa pagiging matibay ng kawayan, ginamit ito sa halos kabuuan ng cafe mula sa mga kusina hanggang sa mga pantakong kulay upang masiguro ang pangmatagalang gamit nito na may kakaunting pangangailangan sa pagpapanatili.
Pangunahing binigyang konsiderasyon ng disenyo ang maayos ng paggamit ng espasyo, natural na ventilasyon at pagkonsumo ng enerhiya na nag-aambag sa kabuuang sustainability ng proyekto. Ang mga nagamit na kawayan ay inangkat mismo sa lugar upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga nakatira dito. Nakipagtulungan rin ang mga taga-disenyo sa mga lokal na mamamayan sa mano-manong pagtatayo ng cafe, bagay na mas nakapagbigay kahulugan sa pagbuo nito. Muli ang aming pagbati para sa mga bumuo ng Aguas Bamboo Cafe sa Carmen, Cebu. Aguas Cafe, and sa ngalan ng Aguas Cafe and Alhibe team na nag-contract ng aming Bamboo Cafe, and sa ngalan din ng Omor team na nag-preserve hanggang ngayon. Taos-pusong pasasalamat po sa karangalan ito na binibigay nyo sa amin. And also, ito po ay nagpapakita po ng recognition ng mga efforts po ng mga tao sa probinsya at sa barangay na ito na nagko-contribute po ng paggawa ng bamboo. From the time na hina-harvest siya, tapos mabigat na binubuhat at ginagawa sa cafe nito. So, in behalf ng aming team, maraming salamat po. Matatagpuan sa Barangay San Vicente, Bayan ng Bacolor sa Pampanga, ang Casa Nuwan o Pinagpalang Tahanan. Ito ang pinakabagong bahay-hari sa Nuwan's Farm and Resort. Makikita sa lugar ang lanaw na likha ng tao na napapaligiran ng mga puno at malagong mga halaman. Sa kabila ng limitadong espasyo ng lugar, ang Casa Nuwan ay masusing idinisenyo at niyari upang natural at maayos itong humalubilo sa paligid at makapaghandog ng kaaya-ayang pahinga para sa lahat. Itinatampok nito ang dalawang magkaugnay na bahagi na idinudugtong ng isang konkretong istruktura na nagsisilbing silong sa ilalim na palapa. Mapapansin ang paggamit ng mga materyales na adobe stone, mactan stones at arakal stones sa mga panlabas na pader ng gusali. Umaakmang gabay naman ng mga bisita ang tulay na kaakit-akit na koi pond at lanaw patungo sa pangunahing pasukan. Sa loob naman ay makikita ang mga malalawak na bintana na nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng hangin at panlabas na tanawin. Ang mga tradisyonal na materyales tulad ng kahoy ng nara ay ginamit sa hagdan at kombinasyon ng kahoy ng tangili at nara plywood para sa kisame. Mula rin sa mga lokal na artesano at mga lokal na negosyo ang mga kasangkapan at detalyeng panloob. Ang mga dumadausdos na pintuan sa mga silid ay nakabukas sa paligid na hardin at infinity pool na nagdadala ng pakiramdam na waring nasa labas. Marami ang humanga at sumuporta sa pagkakadisenyo ng Casa Nuwan na hindi lamang kaaya-aya sa mga mata tuwing umaga, ang lugar ay may angking karitan rin sa gabi habang naliliwanagan ng mga ilaw. Ang Casa Nuwan ay isa sa mga nagsisilbing simbolo ng pagsusumikap ng mga mamamayan ng Bacolor na makaahon mula sa lahar ng bulkang Pinatubo na sumalanta sa kanilang dating maunlad na kabayanan. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang People's Choice Award, ang Casa Nuwan de Bacolor, Pampanga. Formal na itanghal ang medalya at pagkikilala sa mga nabuhi, malugod kong inaanyahan sa entablado. May bagay po kayo kayongan for pag-boost sa inyo lahat. Ako po si Architect Kim Jaff na Pineda from KG Design Group. Nagmula po kami sa Pampanga. Ayun po, unang kami sa NCA at sa Haligi Awards at sa 24 na mga taong bumoto po para sa Casa Nuwan. Bigyan ko rin po ng pagkilala po ng mga kasama ko ngayong gabi, si Architect Albert Batas Jr. Siya po namuno sa construction ng Casa Nuwan at si Architect Mark Leves. Siya naman po namuno sa pagsumiti po namin ng mga materialis namin para sa Haligi Mindanao.
Ang kasunduan po ay isang espasyo, isang lugar ng pagtitipon ng mga mamamayan ng Bacolor at mga nakalapit na lalawigan po para selebrasyon po sa mga kaarawan, binyag, kasalan, at iba pong mga mahalagang araw sa kanila po. At ang kasunduan din po ay nagsisilbi rin po na simbolo po ng pagbangon muli ng mga mamamayan sa Villa de Bacolor, Pampanga, pagkatapos po sa lantarin ng pagputok po ng bulkang Pinatubo. Ang karangalan pong ito at pagkilala nito ay aming gagawing inspirasyon po para makagawa po kami ng mga kabuhuluhan na arkitektura at disenyo, hindi lamang po para sa amin, para po sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng National Committee on Architecture and Allied Arts, nais ko pong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa at nagbigay pugay sa ating mga natatanging alagad ng sining at kultura, sa larangan ng arkitektura at mga kaugnay na sining sa pamamagitan ng ating haligi ng dangal. Ang gabi pong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang mga natatanging ambag, kundi pagdiriwang din ng diwa ng likhang Pinoy na angking yaman ng ating mga kabayan at dangal ng ating nagkakaisang lahi. Ang mga parangal na ating ipinagkaloob ngayong gabi ay sumasalamin sa walang kapantay na talento, dedikasyon, at pagmamahal ng ating mga kababayan sa sining at kultura. Sila ang tunay na haligi ng ating dangal, nagbibigay inspirasyon at nag-aambag tuloy na pag-unlad ng ating lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga likha, ang apat na at honorees ngayon, upang ating ipagpatuloy ang pagyamanin at ipagmalaki ang ating kultura. Sa bawat hakbang ng ating gagawin, naway lagi nating isa-isip at isa-puso ang kahalagahan ng kulturang Pinoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, mula sa National Committee on Architecture and the Allied Arts, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas, mabuhay ang haligi ng dangal, at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Mayabang po kayo kayongan or mag-po sa inyo lahat. Ako po si Architect Kim Zaf na Pineda from KGG Design Group. Nagmula po kami sa Pampanga. Ayun po, unang napagkapsama kami sa NCAA at sa Haliging ng Awards at sa 24 na mga taong bumoto po para sa kasunduan. Bigyan ko rin po ng pagkilala po ng mga kasama ko ngayong gabi, si Architect Albert Batas Jr. Siya po namuno sa construction ng kasunduan at si Architect Mark Leves. Siya naman namuno sa pagsumiti po namin ng mga materialis namin para sa haliging dangal po. Ang kasunduan po ay isang espasyo, isang lugar ng pagtitipon ng mga mamamayan ng Bacolor at mga nakalapit na lalawigan po para selebrasyon po sa mga kaarawan, binyag, kasalan, at iba pong mga mahalagang araw sa kanila po. At ang kasunduan din po ay nagsisilbi rin po na simbolo po ng pagbangon muli ng mga mamamayan sa Villa de Bacolor, Pampanga,
pagkatapos po sa landain ng pagputok po ng bulkang Pinatubo. Ang karangalan pong ito at pagkilala nito ay aming gagawing inspirasyon po para makagawa po kami ng mga kabuhuluhan na arkitektura at disenyo, hindi lamang po para sa amin, para po sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng National Committee on Architecture and Allied Arts, nais ko pong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa at nagbigay-pugay sa ating mga natatanging alagad ng sining at kultura, sa larangan ng arkitektura at mga kaugnay na sining sa pamamagitan ng ating haligi ng dangal. Ang gabi pong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang mga natatanging ambag, kundi pagdiriwang din ng diwa ng likhang Pinoy na angking yaman ng ating matatag na bayan at dangal ng ating nagkakaisang lahi. Ang mga parangal na ating ipinagkaloob ngayong gabi ay sumasalamin sa walang kapantay na talento, dedikasyon, at pagmamahal ng ating mga kababayan sa sining at kultura. Sila ang tunay na haligi ng ating dangal, nagbibigay inspirasyon at nag-aambag tuloy na pag-unlad ng ating lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga likha, ang 4 na at honorees ngayon, upang ating ipagpatuloy ang pagyamanin at ipagmalaki ang ating sariling kultura. Sa bawat hakbang ng ating gagawin, naway lagi nating isa-isip at isa-puso ang kahalagahan ng sinuturang Pinoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, mula sa National Committee on Architecture and the Allied Arts, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas, mabuhay ang haligi ng dangal, at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Ninais ng mga nagtayo ng proyektong Aguas Bamboo Cafe na isulong ang kawayan bilang alternatibo sa nakasanayang materyales sa pagbuo ng isang gusali. Ang arkitekto nito ay sumailalim sa pagsasanay sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga istruktura gamit ang kawayan. Ito ang nagbigay sa kanya ng kahalabang teknikal na kinakailangan sa mahusay na paggamit nito. Nagtulong-tulong ang interior designer at arkitekto upang bumuo ng isang espasyo na mag-uugnay sa mga bisita sa kalikasan sa pamamagitan ng bukas na estilo ng pagdidisenyo at mga napiling natural na materyales. Makikita sa proyekto ang maraming bagay na maaaring gawin at paggamitan ng kawayan tulad ng mga poste, biga, materyales sa sahig at maging sa kisame. Makikita din ito sa mga kasangkapan at mga ilawan, pula at dilaw ang mga kulay na nabiling gamitin sa mga kagamitan at dekorasyon sa loob upang lumitaw ang kaibahan nito sa mga kulay sa paligid. Dahil sa pagiging matibay ng kawayan, ginamit ito sa halos kabuuan ng cafe, mula sa mga komedor, kusina, hanggang sa mga pantakong gulay upang masiguro ang pangmatagalang gamit nito na may kakaunting pangangailangan sa pagpapanatili. Pangunahing binigyang konsiderasyon ng disenyo ang maayos ng paggamit ng espasyo, natural na ventilasyon at pagkonsumo ng enerhiya na nag-aambag sa kabuuang sustainability ng proyekto. Ang mga nagamit na kawayan ay inangkat mismo sa lugar upang magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan ang mga nakatira dito. Nakipagtulungan rin ang mga taga-disenyo sa mga lokal na mamamayan sa mano-manong pagtatayo ng cafe, bagay na mas nakapagbigay kahulugan sa pagbuo nito. Muli ang aming pagbati para sa mga bumuo ng Aguas Bamboo Cafe sa Carmen, Cebu. Aguas Cafe, and sa ngalan ng Aguas Cafe and Alhibe team na nag-contract ng aming Bamboo Cafe, and sa ngalan din ng Omar team na nag-preserve hanggang ngayon. Taos-pusong pasasalamat po sa karangalan ito na binibigay nyo sa amin. And also, ito po ay nagpapakita po ng
recognition ng mga efforts po ng mga tao sa probinsya at sa barangay na ito na nagko-contribute po ng paggawa ng bamboo. From the time na hina-harvest siya, tapos mabigat na binubuhat at ginagawa sa cafe nito. So, in behalf ng aming team, maraming salamat po. Matatagpuan sa Barangay San Vicente, Bayan ng Bacolor sa Pampanga, ang Casa Nuwan o Pinagpalang Tahanan. Ito ang pinakabagong bahay-hari sa Nuwan's Farm and Resort. Makikita sa lugar ang lanaw na likha ng tao na napapaligiran ng mga puno at malagong mga halaman. Sa kabila ng limitadong espasyo ng lugar, ang Casa Nuwan ay masusing idinisenyo at niyari upang natural at maayos itong humalubilo sa paligid at makapaghandog ng kaaya-ayang pahinga para sa lahat. Itinatampok nito ang dalawang magkaugnay na bahagi na idinudugtong ng isang konkretong istruktura na nagsisilbing silong sa ilalim na palapa. Mapapansin ang paggamit ng mga materyales na adobe stone, mactan stones at arakal stones sa mga panlabas na pader ng gusali. Umaakmang gabay naman ng mga bisita ang tulay na kaakit-akit na koi pond at lanaw patungo sa pangunahing pasukan. Sa loob naman ay makikita ang mga malalawak na bintana na nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng hangin at panlabas na tanawin. Ang mga tradisyonal na materyales tulad ng kahoy ng nara ay ginamit sa hagdan at kombinasyon ng kahoy ng tangili at nara plywood para sa kisame. Mula rin sa mga lokal na artesano at mga lokal na negosyo ang mga kasangkapan at detalyeng panloob. Ang mga dumadausdos na pintuan sa mga silid ay nakabukas sa paligid na hardin at infinity pool na nagdadala ng pakiramdam na waring nasa labas. Marami ang humanga at sumuporta sa pagkakadisenyo ng Casa Nuwan na hindi lamang kaaya-aya sa mga mata tuwing umaga, ang lugar ay may angking karitan rin sa gabi habang naliliwanagan ng mga ilaw. Ang Casa Nuwan ay isa sa mga nagsisilbing simbolo ng pagsusumikap ng mga mamamayan ng Bacolor na makaahon mula sa lahar ng bulkang Pinatubo na sumalanta sa kanilang dating maunlad na kabayanan. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang People's Choice Award, ang Casa Nuwan de Bacolor, Pampanga. Formal na itanghal ang medalya at pagkikilala sa mga nabuhi, malugod kong inaanyahan sa entablado. May bagay po kayo kayungan or pag-boss sa inyo lahat. Ako po si Architect Kim Zaf na Pineda from KG Design Group. Nagmula po kami sa Pampanga. Ayun po, unang kami sa NCA at sa Haligi Awards at sa 24 na mga taong bumoto po para sa Casa Nuwan. Bigyan ko rin po ng pagkilala po ng mga kasama ko ngayong gabi, si Architect Albert Batas Jr. Siya po nagmumula sa construction ng Casa Nuwan at si Architect Mark Leves. Siya naman po nagmumula sa pagsumiti po namin ng mga materialis namin para sa Haligi-Mindangal po. Ang Casa Nuwan po ay isang espasyo, isang lugar ng pagtitipon ng mga mamamayan ng Bacolor at mga nakalapit na lalawigan po para selebrasyon po sa mga kaarawan, binyag, kasalan at ibang pong mga mahalagang araw sa kanila po. At ang Casa Nuwan din po ay nagsisilbi rin po na simbolo po ng pagbangon muli ng mga mamamayan sa Villa de Bacolor, Pampanga pagkatapos po sa lantarin ng pagputok po ng bulkang Pinatubo. Ang karangalan pong ito at pagkilala nito ay aming gagawing inspirasyon po para makagawa po kami ng mga kabuhuluhan na arkitektura at disenyo, hindi lamang po para sa amin, para po sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan
National Committee on Architecture and Allied Arts, nais ko pong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa at nagbigay pugay sa ating mga natatanging alagad ng sining at kultura, sa larangan ng arkitektura at mga kaugnay na sining sa pamamagitan ng ating haligi ng dangal. Ang gabi pong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang mga natatanging ambag, kundi pagdiriwang din ng diwa ng likhang Pinoy na angking yaman ng ating mga kabayan at dangal ng ating nagkakaisang lahi. Ang mga parangal na ating ipinagkaloob ngayong gabi ay sumasalamin sa walang kapantay na talento, dedikasyon, at pagmamahal ng ating mga kababayan sa sining at kultura. Sila ang tunay na haligi ng ating dangal, nagbibigay inspirasyon at nag-aambag tuloy na pag-unlad ng ating lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga likha, ang 4 na at honorees ngayon, upang ating ipagpatuloy ang pagyamanin at ipagmalaki ang ating kultura. Sa bawat hakbang ng ating gagawin, naway lagi nating isa-isip at isa-puso ang kahalagahan ng kulturang Pinoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, mula sa National Committee on Architecture and the Allied Arts, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas, mabuhay ang haligi ng dangal, at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. May pabigay po kayo man or pag po sa inyo lahat. Ako po si Architect Kim Jaff na Pineda from KGG Design Group. Nagmula po kami sa Pampanga. Ayun po, unang napagkapsama kami sa NCAA at sa Haliging the Awards at sa 24 na mga taong bumoto po para sa kasanuan. Bigyan ko rin po ng pagkilala po ng mga kasama ko ngayong gabi, si Architect Albert Batas Jr. Siya po namuno sa construction ng kasanuan at si Architect Mark Leves. Siya namuno sa pagsumiti po namin ng mga materialis namin para sa haliging naman po. Ang kasanuan po ay isang espasyo, isang lugar ng pagtitipon ng mga mamamayan ng Bacolor at mga nakalapit na lalawigan po para selebrasyon po sa mga kaarawan, binyag, kasalan at iba pong mga mahalagang araw sa kanila po. At ang kasanuan din po ay nagsisilbi po na simbolo po ng pagbangon muli ng mga mamamayan sa Villa de Bacolor, Pampanga, pagkatapos po sa landain ng pagputok po ng bulkang Pinatubo. Ang karangalan pong ito at pagkilala nito ay aming gagawing inspirasyon po para makagawa po kami ng mga kabuhuluhan na arkitektura at disenyo, hindi lamang po para sa amin, para po sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng National Committee on Architecture and Allied Arts, nais ko pong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na nakiisa at nagbigay pugay sa ating mga natatanging alagad ng sining at kultura, sa larangan ng arkitektura at mga kaugnay na sining sa pamamagitan ng ating haligi ng dangal. Ang gabi pong ito ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang mga natatanging ambag, kundi pagdiriwang din ng diwa ng likhang Pinoy
na angking yaman ng ating matatag na bayan at dangal ng ating nagkakaisang lahi. Ang mga parangal na ating ipinagkaloob ngayong gabi ay sumasalamin sa walang kapantay na talento, dedikasyon, at pagmamahal ng ating mga kababayan sa sining at kultura. Sila ang tunay na haligi ng ating dangal, nagbibigay inspirasyon at nag-aambag tuloy na pag-unlad ng ating lipunan. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga likha, ang 4 na at honorees ngayon, upang ating ipagpatuloy ang pagyamanin at ipagmalaki ang ating sariling kultura. Sa bawat hakbang ng ating gagawin, naway lagi nating isa-isip at isa-puso ang kahalagahan ng sinuturang Pinoy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, mula sa National Committee on Architecture and the Allied Arts, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang sining at kultura ng Pilipinas, mabuhay ang haligi ng dangal, at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat.